So, paano natin papalaguin ang ating pananampalataya? Una, believe what you cannot yet see. Pangalawa, obey even when the road is unclear. At pangatlo, live for the better promise. So, pag-usapan natin yung una. Believe what you cannot yet see. Sabi sa Hebrews 11, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. At ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Kaya naman si Abel ay kinilalang matuwid ng tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Kahit patay na, nagsasalita pa siya sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya. Dahil sa pananampalataya, si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Hindi na siya nakita sapagkat kinuha siya ng Diyos. Sinasabi sa kasulatan na si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. Hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya sapagkat ang sino mang lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos at siya ang nagbibigay ng gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari ngunit hindi pa niya nakikita. Gumawa siya ng isang malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Sa pamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan, ngunit si Noe ay ibinilang na matuwid dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Mga kaibigan, pansinin natin, ang unang phrase, ang pananampalataya ay katiyakan. Hindi sinabi ang pananampalataya ay baka sakali o nagbabaka sakali. Hindi sinabi ang pananampalataya ay positive thinking. Hindi sinabi ang pananampalataya ay malakas na emotion. No, ang sabi, katiyakan. Ibig sabihin, ang pananampalataya ay may assurance, may confidence na mangyayari talaga ang sinabi ng Diyos. Kaya lang, ang tanong, saan nanggagaling ang katiyakan na ito? Hindi ito nanggagaling sa lakas ng feelings natin. Bakit? Kasi may araw na malakas ang loob mo. Tama ba? Pero may araw na mahina naman ang loob mo. May araw na inspired ka. May araw naman na pagod ka. May araw na parang ready kang lumaban sa buhay. May araw naman na parang gusto mo na lang tumigil. Kaya nga, kung ang faith mo ay nanggagaling sa feelings mo, kaibigan, babagsak ka kapag nagbago ang feelings mo. Kaya nga, tanda mo ito, kaibigan. Ang katiyakan ng faith mo ay nanggagaling lamang sa character ng Diyos. Doon ka naka-anchor sa kung ano ang character niya. Ito ang pinaghuhugutan mo ng confidence at assurance na mangyayari ang sinabi niya kasi yun ang character niya. Siya ay mabuti, siya ay tapat at mapagmahal. Hindi siya nagsisinungaling, hindi siya nagbabago at lalong hindi siya nalilate. Hindi siya nawawala sa gitna ng construction season mo. Kaya kahit anong sabihin niya, makakaasa tayo na mangyayari yon. Kaibigan, ang believe what you cannot yet see ay hindi ibig sabihin nito na maniniwala ka na lang basta-basta na walang basihan. Hindi. Meron kang basihan. Hindi ito blind faith. Alam mo kung sino ang Diyos at kung gaano siya kabuti kaya ikaw ay may confidence at assurance. Then, sabi ng verse, katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan. Dito, kailangan natin maging maingat kasi minsan ginagamit ng tao ang faith na parang magic formula. Basta may faith ka, mangyayari lahat ng gusto mo. Basta strong ang faith mo, gagaling ka agad. Basta naniniwala ka, yayaman ka. Pero hindi ganito ang ibig sabihin ng Hebrews 11. Ang sinasabing inaasahan dito ay hindi lahat ng personal na listahan mo o wish list mo o mga kahilingan, mangyayari lahat yon. Of course, syempre kailangan natin ng faith kapag tayo ay nananampalataya pero hindi ibig sabihin na lahat ng wish list mo ay ibibigay ng Diyos kasi may magic formula ka, pananampalataya. No, ito ay ang pag-asa na nakaugat sa pangako ng Diyos. May pangako ang Diyos, pagtitiwalaan mo at aayon mo doon, i-align mo yung gusto mo na hinihiling sa Kanya. At hindi lang basta kung ano yung nais mo, kung hindi titingnan mo ano ba yung pangako niya at
at i-align mo doon kung ano yung hinihingi mo sa Kanya. Walang magic formula. Ang faith ay hindi pagpipilit sa Diyos na sundin ang kung ano ang gusto natin. Ang faith ay pagtitiwala sa Diyos na Siya ang mas marunong kaysa sa atin. Kaya pwedeng ang sagot niya ay yes, pwedeng ang sagot niya wait, pwedeng ang sagot niya no. Pero kahit ano pa yung sagot niya, ang sasabihin ng taong may pananampalataya talaga, yung totoong pananampalataya ay, Lord, you are still good. Lord, you are still faithful. Lord, you are still enough. Kahit ano pa yung sagot mo, kahit no pa yan. Then sabi pa, paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Napakalalim nito. Ang faith ay hindi lang assurance sa gagawin ng Diyos, kundi ikaw ay merong paninindigan din at conviction. Ang ibig sabihin, hindi mo man nakikita ang lahat. Hindi ka basta-basta tinatangay ng takot, opinion ng tao, pressure ng mundo, o tukso ng kasalanan. Kaya nga maingat tayo kasi kapag hindi natin nakikita ang sagot, gusto natin kasing gumawa ng sariling paraan. Kapag hindi natin nakikita ang provision, natutokso tayong mandaya. Kapag hindi natin nakikita yung justice, natutokso tayong maghiganti. Kapag hindi natin nakikita ang healing, natutokso tayong maging bitter. Kapag hindi natin nakikita ang pagbabago sa family, natutokso tayong sumuko na lang, mag-give up. Pero ayon sa talata, ang faith ay paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. At kung ikaw ay may conviction at faith sa mga bagay na hindi nakikita, ano ang response ng Diyos? Sabi sa susunod na talata, kinalugdan ng Diyos ang mga tao noong unang panahon dahil sa kanilang pananampalataya. Ibig sabihin, mula noon pa, ang kinalulugdan ng Diyos ay hindi yabang ng tao. Kinalulugdan ng Diyos ay hindi yung pagiging relihiyoso, hindi self-righteousness, kundi pagtitiwala sa Kanya. Then sa verse 3, dahil sa pananampalataya nauunawaan natin na ang sanlibutan ay nilalang sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ang mga bagay na nakikita ay ginawa mula sa mga hindi nakikita. Ito ang foundation ng faith, kaibigan. Ang Diyos ay nagsalita at anong nangyari? Nalikha ang sanlibutan. Period. Hindi natin kailangan maintindihan yung lahat ng detalye kung paano nangyari yung creation, pero kailangan nating maniwala na hindi aksidente na sumulpot ang napakaraming galaxy, bituin, planeta, bundok, dagat, halaman, hayop at buhay. Hindi aksidente ang order ng universe. Hindi aksidente ang hangin na hinihinga natin. Hindi aksidente ang araw na nagbibigay liwanag. Hindi aksidente ang puso mong tumitibok hanggang ngayon. Hindi aksidente ang buhay. Ang sinasabi ng Hebrews 11:3, ang nakikita natin ngayon ay nanggaling sa kapangyarihan ng salita ng Diyos. God spoke and creation obeyed. Ang Diyos ay hindi nangailangan ng raw materials para makalikha. Hindi siya naghanap ng suppliers. Hindi siya naghintay ng permission. Siya ay nagsalita at ang hindi nakikita ay naging nakikita sa pamamagitan ng kanyang mga creation. Kaya nga sabi sa Romans 1:20, mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihang walang hanggan at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala silang maidadahilan pa. Ang ibig sabihin, kung nakita na natin ang kanyang creation, ay wala tayong may dadahilan para hindi manampalataya na may Diyos. Kaibigan, hindi ko alam ang pinagdadaanan mo ngayon. Pero kung kaya ng Diyos na lumikha ng nakikita mula sa hindi nakikita, kaya rin niyang kumilos sa buhay mo kahit hindi mo pa siya nakikita. Kaya nga, let God build your faith. Kapag mas pinaniniwalaan mo ang nakikita kaysa sa sinabi ng Diyos, madaling bibigay yung puso mo, kaibigan. Kapag ang nakikita mo ay kakulangan ng pera, ang salita ng Diyos ang magpapaalala na siya ang ating provider. Kapag ang nakikita mo ay failure mo, ang salita ng Diyos ang magpapaalala na may grace ang Panginoong Jesus. Kapag ang nakikita mo ay impossible situation, ang salita ng Diyos ang magpapaalala na walang imposible sa Kanya. Kapag ang nakikita mo ay guilt, ang gospel
ang magpapaalala na ang dugo ng Panginoong Hesus ay sapat. Then verse 4, sabi, dahil sa pananampalataya sa Diyos, si Abel ay nag-alay ng mas mabuting handog kaysa sa inihandog ni Cain. Dito makikita natin na ang totoong pananampalataya ay naaapektuhan kung paano tayo mag-worship. Naaapektuhan din kung anong binibigay natin sa Diyos. Naaapektuhan kung paano natin siya pahalagahan. Si Abel ay kinilalang matuwid nang tanggapin ng Diyos ang kanyang handog. Ang ibig sabihin, hindi siya naging matuwid dahil impressive yung ginawa niya. Hindi siya naging matuwid dahil mas magaling siya kay Cain. No, ang emphasis ng Hebrews ay dahil sa pananampalataya sa Diyos. Ang ibig sabihin, ang pananampalataya ni Abel ay buhay na buhay dahil nakikita ito sa kanyang worship sa Diyos. Kaya nga, paalala din ito sa atin kasi pwedeng religious ang tao pero walang faith. Pwedeng may offering pero walang surrender ng sarili ng buong buo. Pwedeng nasa church pero ang puso malayo sa Diyos. Pwedeng nagbibigay sa Diyos gaya ni Cain pero hindi nagtitiwala. Kaibigan, God is not impressed by religious appearance pero wala namang faith. Ang gusto ng Diyos ay pusong nagtitiwala sa Kanya. Bakit? Kasi hindi natin siya mapiplease kung hindi tayo nananampalataya. Tingnan mo, sabi sa verse 5, dahil sa pananampalataya si Enoch ay hindi nakaranas ng kamatayan. Si Enoch ay naging kalugod-lugod bago siya kinuha ng Diyos. At sa verse 6, tingnan mo, ang sabi, hindi maaaring kalugdan ng Diyos ang walang pananampalataya sa Kanya. Bakit? Kaya hindi pwedeng malugod ng Diyos sa isang taong hindi nagpapakita ng pananampalataya. Kasi ang pananampalataya lang ang daan para makalapit tayo sa Diyos. Hindi tayo lumalapit sa Diyos dahil ang resume natin, ang daming mga accomplishments at mabubuting nagawa natin. Hindi tayo lumalapit dala yung self-righteousness natin, kundi lumalapit tayo dahil naniniwala tayo na may Diyos at siya ang nagbibigay gantimpala sa mga humahanap sa Kanya. Pansinin niyo, ang faith dito ay hindi lang naniniwala akong may Diyos. No, hindi lang yon. Maraming tao naniniwala na may Diyos pero hindi naman lumalapit sa Diyos. Maraming tao naniniwala na may Diyos pero ayaw namang magpasakop sa Diyos. Kaya nga, ang faith na kinalulugdan ng Diyos ay faith na lumalapit, faith that seeks Him, faith that says, Lord, I need you. Faith that says, Lord, hindi ko kaya iligtas ang sarili ko. Lord, kahit hindi ko makita ang lahat, I will seek you. Yun ang pananampalataya kahit hindi nakikita. Maaaring sinasabi mo, may doubt ka ngayon. Pero kaibigan, mas magandang tanong ay, lumalapit ka pa ba sa Kanya? Kasi kung totoong hahanapin mo siya, kaibigan, siya ay magpapakilala sa iyo at doon lalago ang iyong faith. Then verse 7, dahil sa pananampalataya pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari, ngunit hindi pa niya nakikita. Ang ibig sabihin, hindi pa siya nakakita ng baha, hindi pa siya nakakita ng ulan, pero pinapagawa na siya ng Diyos ng barko. Kaya nga, tingnan mo, narinig niya yung warning ng Diyos at pinakinggan niya ito. At dahil naniwala siya, gumawa siya ng malaking barko upang siya at ang kanyang pamilya ay maligtas. Kaibigan, faith hears God. Faith believes God. Faith responds to God. Pero may warning din dito. Sabi sa pamamagitan nito ay nahatulan ang sanlibutan. Ibig sabihin, ang faith ni Noah ay naging testimony laban sa mga hindi nagpapakita ng pananampalataya. Habang nagtatayo siya ng ark o yung arko, ay parang sinasabi niya sa kanila na maniwala kayo, totoo ang Diyos. Ito nga, sumusunod ako sa Kanya. Kaya lang hindi sila nanampalataya hanggang dumating ang judgment ng Diyos. Nalunod silang lahat at namatay maliban kay Noah at sa kanyang pamilya. Kaibigan, ang talatang ito ay nagpapakita ng pagmamahal and at the same time babala o warning. Kapag tinatawag tayo ni Lord to repent, hindi yun para saktan tayo, kundi para iligtas tayo. Kapag sinasabi niya, umalis ka sa kasalanan, hindi dahil gusto niya sirain ng saya mo o yung kaligayahan mo, kundi alam niya na kasalanan ang sisira sa iyo. Kapag sinasabi niya na lumapit ka sa Panginoong Hesus, hindi dahil gusto niyang kontrolin ka, kundi si Kristo lang talaga ang daan upang ikaw ay maligtas. Kaibigan, believe what you cannot yet see. Believe God's promise. Believe God's warning. Believe God's gospel. Hindi mo man nakita ang judgment ngayon,
pero totoo ang salita ng Diyos. Hindi mo man nakikita ang langit ngayon, totoo ang promise ng Diyos. Kung mananampalataya ka sa Panginoong Hesus, makakasama mo ang Diyos sa langit. Hindi mo man nakikita ang full forgiveness mo physically, kung ikaw ay kay Kristo na, marirealize mo totoo ang grace ng Diyos. Sabi ni Agustin, faith is to believe what you do not see. The reward of this faith is to see what you believe. Grabe, no? Kaibigan, let God build your faith. Ang nakikita mo ngayon ay hindi final. Ang feelings mo ngayon ay hindi final. Ang delay mo ngayon ay hindi final. Ang salita ng Diyos ang final. At ang pinakamalaking proof ng pagmamahal niya ay ang Panginoong Hesus. Namatay siya sa krus para sa kasalanan natin at nabuhay muli. Yun ang pinakamalaking proof na mahal ka ng Diyos.